Okay, magandang hapon po sa ating lahat. Breaking news, itong si Senator Bato de la Rosa ay nananawagan na po kay Bongbong Marcos. Okay, nagpa-press media, nagpa-press briefing itong si Senator Bato at yan po ang ating pakikinggan ngayon at ire-react natin. Okay? At ito, ang una nating pag-uusapan rin ay itong bakit nakapasok itong NBI kahapon sa Senado. Kasi at that time, yung Senate President at that time ay si Senate President Tito Soto. So ang tanong ngayon, hinahayaan lang ba ni Tito Soto itong NBI na makapasok? Kasi ang usap-usapan kahapon ay hinayaan lang ni Soto at pinakain pa di umano sa kanyang opisina at allegedly pinakain tapos kinausap at walang ginagawa si Soto. Pinaalam ba niya ni Senator Bato na nandyan ang NBI? Kasi po, kung hindi niya pinaalam ang mga members niya sa Senado, parang pagtataksil yun. Kasi ang nasa balita ngayon, si Soto ang itinuturo na umano'y pagpasok sa mga NBI sa Senado. Okay? Yan ang una nating topic ngayon, no? Bago itong press briefing ni Bato na naiyak itong si Bato. Okay? Pero bago ang lahat, paki-like at saka paki-share muna itong ating video para kakalat ito sa taong bayan. And sa mga first time dito sa aking channel, subscribe na po kayo, okay? Para updated kayo lagi sa ating mga balita. Okay, heto. Pakinggan natin itong balita na ito. Senador Tito Soto itinuro sa umano'y pagpapapasok ng NBI Yung pala mastermind? sa Senado Talaga naman. ayon kay Senador Amy Marcos. Pakiulit mo nga. Kasi ang mga sabi nila, hindi sana mangyari yung chaos kahapon kung na-prevent ito ni Tito Soto. Kasi meron kasi di umanong mga requirements yan bago makapasok ang NBI. Hihingan yan ng warrant of arrest. Ano ba ang papel ninyo na hulihin ninyo si Bato? Tama lang ba na papasok kayo na ganun-ganun na lang na dinisrespect ni Tito Soto yung institusyon ng mga senador. At pwede ring magalit sa kanya ang mga kapwa niya senador. Kasi pambabastos yun in the whole institution. Lahat ng senador na bastos doon sa ginawa ng NBI na hindi na nila nirespeto. Kahit hindi na lang kay Bato de la Rosa, the institution itself, especially itong utos ng bagong Senate President Alan Peter Cayetano na palabasin lahat ang mga humaharang kay Bato. At sino man ang humaharang kay Bato? Yung NBI man yung humaharang kay Bato de la Rosa. So sila yung papaalisin. Pero hindi nila anong tawag doon? Hindi nila nag-obey sa utos ng mga security doon sa Senado. Hindi nila pinansin. So, insulto yan. Yung mga taga-NBI, ika nga, sabi nila, ang kakapal ng mukha nila. Lumusob sila doon without even respecting the utos ng Senate President. So, yan ang pinakauna. Soto should have prevented the chaos if wala siyang tinatago. Kasi allegedly,
nagtatanong ngayon ang taong bayan, anong ginawa mo doon kahapon? Di ba? Pakiulit nga, pakibaba mo ulit. oo. Senador Tito Soto, Oh. itinuro sa Itinuro. manoy pagpapasok daw po ng NBI sa Senado. Yan ang nagpapasok eh. Yan, oh. Yan. Ah, ganon? Oo. Sabi mismo ni Senadora Amy. Pakinggan natin. Yan ang mastermind eh. Jimboy Naman, Tihano. oh. Jimboy! Kasunod ng naging tensyon sa pagitan ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI at ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado, kinwestiyon ni Senator Amy Marcos ang umano'y pagpasok ng mga NBI agents sa loob ng Senate compound. Pinangalanan ni Senator Amy si dating Senate President Tito Soto na umano'y nagbigay daan sa pagpasok at pananatili Mismo si Senator Amy ang nagsabi about Tito Soto. ng mga ahente sa Senado kasabay ng balitang may ICC warrant laban kay Bato. Ayon sa Senadora, ikinagulat ng ilang mambabatas ang Ayan, no, nasugatan pa si Bato sa kamay. presensya ng mga armadong NBI agents na umano'y nag-lockdown sa compound at nagsiyasat pa ng mga sasakyan habang hinihintay umano ang planong operasyon laban kay De La Rosa. Yan si Attorney Matibag na galing sa PDP. Ano mang papel niyan dito? Anong ginagawa nila? Magsiserve ba sila ng arrest warrant? Meron ba silang court order? Ano bang ginagawa nila? Sila Balimbim pala ito si Matibag. Di ba? na ba ngayon ang sheriff ng ICC? Yan na ba ang papel na ginagampanan nila? Etong mas Kaya nga, nakakahiya, di ba? Ini-entertain nila yung ICC. Ang NBI, imagine that one mas kinakampihan pa nila yung ICC kesa dito sa senador natin ng Pilipinas. NBI po kayo. Pilipinong-Pilipino po kayo. Pero mas obligado kayo sa ICC. Mas obligado sila sa ICC. Oh. Yung senador natin, pinabayaan ninyo? Sinaktan ninyo? Anong klaseng gobyerno meron tayo dito sa Pilipinas? taklap. Di nagkakagulo kami rito. Bakit yung NBI pinaligiran kami? Tapos sasaktan yung mga kapwa senador. Ang akin ngayon, may nagbabalita dyan sa itaas sa opisina ni Senate President Tito Soto na sila ang nagpakain dyan sa mga NBI. Pinapasok nila, pinakain nila, Pinapasok, pinakain pa. tambay sa opisina ng Senate President mismo kasama ng OSAA o di kaya yung security ng Senado. Kagulo kami sa Senado dahil hindi maintindihan kung bakit pinapasok yung mga NBI. Anong papel nila? Sino nagpahintulot sa kanila? Sinabi ba nila kung ano yung pakay nila talaga? Bakit sila nagtatambay dito? Sinaktan pa ang Senador Bato. Tapos, hindi namin talaga maintindihan. Kasabay nito, muling nabuhay ang usapin sa Senate Resolution No. 44 na nagsasaad na dapat munang mabigyan ng sapat na panahon ng isang Pilipino upang makagamit ng legal remedies bago isuko sa foreign court. Iginiit pa ng mambabatas na hindi maaaring basta ipatupad sa bansa ang anumang ICC-related action nang hindi dumaraan sa Korte ng Pilipinas. Jim Tejano, para sa 100%. Ayan, ikaw Soto, sagutin mo ito mga tanong ng taong bayan. Bakit mo hinayaan yung NBI? Ikaw yung Senate President at that time. Diba? It is a disgrace on the part of the Filipino na ito mga NBI na ito, mas kinakampihan pa nila ang mga dayuhan kesa dito kay yung senador pa mismo natin. Mambabatas yan natin. May mandato yan sa taong bayan. Binoto yan ng taong bayan. Di ba? Eto. Panoorin natin itong the full media interview ni Senator Bato ngayon lang. Okay? Kasi nag-apel ko sa kanya, Mr. President, sir, alam ko wala kang personal na galit sa akin. Alam ko yan. Wala kang personal na galit sa akin. So sana naman, bilang ama ng ating bansa, alagaan mo yung mga anak. Kami, yung mga anak. Alagaan mo lahat ng Pilipino. Sana, the role of the government is to take care of its people. Sana alagaan mo kami. Huwag mo kami ibigay doon sa mga dayuhan. Dapat yung sa kanya. As I've said, hindi lang para sa akin, kundi sa lahat ng Pilipino.
Huwag niyo po ipagkanulo ang inyong kapwa Pilipino sa mga banyaga. At alam mo sir, kung anong paghirap Nanawagan niya siya dito kay BBM, itong si Senator Bato ha, na bilang ikaw ang ama ng bayang ito, huwag kang papayag na kapwa mo Pilipino, senador pa ng Pilipinas, hayaan mong hulihin tayo sa mga dayuhan. Insulto yan sa atin. Sa bagay, kaaway siguro mo ito sa politika si Senator Bato, wala kang gagawin. Diba? Wala ka lang bang gagawin dito? po sa serbisyo. Ginawa kong lahat para sa bayan, hindi yung para sarili ko. Hindi yung para sa sarili kong kapakanan. Hindi ako nagpayaman sa serbisyo. Nagtrabaho ng gusto, faithfully. Sir, ano masasabi? Kaya ito appeal ko dito. Sa kanya, hindi lang para sa akin. Kundi, para na rin sa lahat ng mga Pilipino na malagay sa ganitong sitwasyon. Hindi natin alam. Pagdating ng araw, ikaw rin, Mr. President, haharap sa ganitong sitwasyon. Ikaw rin, Mr. President, ang magkaproblema na ganito. Mamalaman mo. You will feel what I feel right now. Wala talaga. Para sa akin, failed president talaga itong si BBM. Na may ICC warrant against you, sir? Well, the usual thing, I will continue with job. Until I have to wait for the Supreme Court's decision. Marami kaming pending appeals doon sa Supreme Court. So you will attend the session, sir? Yes. Physically? Yes. Oo. The public can expect you to see more of you kahit sa mga hearings, sa mga Yes. proceedings dito? Business as usual. Sana naman yung gustong hulihin ako ay hintayin rin nila yung Supreme Court na decision. Anong prayer niyo, sir, dun sa Supreme Court opinion? Marami yun, hindi ko numbers. Yung mga abogado ko, 3, 4 ba yun mga petisyon na pinadala doon? Kinayan doon. Sir, pero hopeful kayo, sir, na mapagbibigyan kayo ng Supreme Court sa request po dito? I'm hoping and praying. I'm hoping and praying. Sir, pero may mga nag-i-insist pa rin na dapat i-implement yung warrant, na sakop tayo ng warrant na yun from ICC. Well, I respect their decision, their opinion. Sino kaya mo lang sila? May kanya-kanya tayong opinion. Sir, wala po kayong balak mag-surrender po sa jurisdiction ng ICC. Even the Philippines is required to enforce the warrants. Why? Ikaw ba? Gusto mo mag-surrender doon? Pilipino ka? You have existing Philippine codes. Correct. Di ba? Ikaw, Pilipino ka, may sarili kang sinusunod na batas, may sarili kang presidente, may sarili kang institusyon, kapulisan, rule of law, saligang batas, lahat na lang siguro. Hindi, ano tayo? Independente po tayo na country. Wala pa, we're not a member anymore. Tapos isusuko mo yung sarili mo doon sa mga dayuhan? Anong pakialam nila dito? Oo, anong pakialam nila dito? Bakit magpapatry ka doon sa mga banyaga? This is an attack to our sovereignty. So halatang halata na itong ICC na ito ginamit ng mga kaaway sa politika. Kasi hindi nila kaya dito sa Pilipinas eh. Supplementarity clause mo kaya ang kailangan. Sabi ng Article 1 ng the Rome Statute. Anong klaseng complementarity ito? There's no need for complementarity dito dahil buhay ang ating
ating justice system. So anong plano nyo, sir? Anong plano nyo? Dito lang kayo sa Senate, di kayo aalis? Hindi kayo lalabas, sir. Oo. Hindi kayo... Hindi, kailangan kong bumili ng mga gamot maintenance dahil hindi ko nadala yung mga gamot ko pang maintenance. Saan ba kayo nag-stay, sir, in the past months? Ano ko na Philippines? Sabi ni Senator Robin, nagpunta daw kayo ng bundok. Lahat. Sabi ko, I was with the Nature. halls of the air and the beast of the field. Sir, Sama ng loob ka ba kay SP Soto knowing na nag-coordinate pala sa Alam kanya daw. yung NBI? Hindi ako plastic. Hindi magsabi na wala akong samaan. Because yung ginawa niya pagtataksil, hindi lang yung pagtataksil sa kanyang kulig. Hindi pagtataksil niya sa institusyon na Senado. Siya pa naman ang pumirma ng resolution namin na dapat dadaan sa legal processes na nirequire ng Supreme Court na dadaan sa lower courts yung arrest warrant. Alam naman niya, pinakitaan siya ng warrant of arrest na galing ICC. Dapat tinanong niya saan dito ang corresponding local warrant of arrest. At saka wala siya sinubihan. Talagang may design talaga na talagang gusto niyang ahuli ako sa baba para hindi ako makaakyat dito, para hindi siya ma-unseat. Ganun. you feel betrayed, sir? Ha? You feel betrayed by SP Soto? Hindi ako magkipagplastikan. I've been betrayed. Nirespeto ko siya. Kahit na magkaibang kampo kami, pero ang respeto ko sa kanya, andyan pa rin. Andyan pa rin. Dahil matanda siya ang senador sa akin eh. Kailangan term na siya. Di ba? Talagang nagtatampo itong si Senator Bato dito kay Tito Soto. Itong si Tito Soto, ang galing nitong maglaro eh. Yung tipong itbulaga na tao ba na inartista. Sa Bisaya pa, inartista ka. Wala naman akong sa mga artista ha, pero parang nagtanga-tangahan siya. Dito sa mga NBI na nakapasok sa Senado, nagtanga-tangahan ka. Sagutin mo yung issue. Siguro naman, wala kang lusot dito kasi may mga CCTV dyan sa Senado. Pinakain mo raw. Ha? Sa loob ng opisina mo. Wala ka man lang, ka-remorse na tanungin mo yung NBI na wala kayong, uhulihin niyo si Bato? May arrest warrant ba kayong magpapatunay? Di ba? Hinayaan ni Tito Soto na bastusin ang institusyon. Mas malaki pa ang Senado kaysa NBI, pero parang sa mga nakikita ng taong bayan kahapon, parang kinain ng NBI ang Senado. Wow! Di ba? Pero sa ginawa niya na yun, malungkot lang ako. At hindi pa rin ako galit sa kanya. Hindi ako galit sa kanya. Malungkot lang ako sa ginawa niya. I'm sad. Yung pangunguna ni former Senator Trillanes sa pagmamain ng sa warrant, what can you say about that? Hayaan mo na lang siya. Kung yan ang gusto niya sa buhay niya, na papel. Okay lang. Sinunod daw niya yung hamon mo, sir. Ha? Para ikaw daw naghamon daw nun dati. Okay lang. Sige lang. Sir, worth it po ba yung paglabas ninyo kahapon? Kasi yung the past 6 months, kalmado kayo, walang naghahanap sa inyo, walang naghahabol sa inyo. Pero kahapon, isang araw lang kayo lumabas, pero yung habulan, yung pressure, yung stress po sa inyo. Everything happens for a reason. Everything happens for a reason. At kung desisyon niya ni Lord, lahat na pangyayari sa ating buhay, siya nag-decide yan. Siya nag-design. So whatever happens to my life, after serving this country faithfully, after... Grabing pinagdaanan ni Bato eh. Nung nakipagbakbakan pa ito doon sa mga NPA, tapos nung na chief PNP pa ito, grabe.
ginawa pa nilang EJK yung war on drugs, na ang daming mga Pilipino na satisfied, ang daming mga buhay na naisalba doon sa mga jadik na nalulong, yung mga inosenteng mga bata, mga biktima na naisalba dahil dito sa crisis ng war on drugs. Tapos ganito? 'Di ba? Di ko lang alam kung itong bansang ito, kung yan po ang ipaiiral natin, yung prinsipyo ng administrasyong ito, na ang isang police dedicated to his duty, ang isang chief PNP na dedicated to his duty to protect the Filipino people, ay kukunin ng dayuhan. Ginamit itong ICC para hulihin siya, para i-trial siya na may kasalanan siya dahil sa away politika. Imagine nyo ba yun? Di ba? Since second lieutenant ako, yung buhay ko palagi nasa danger sa aking tutupad ng aking tungkulin. Yan. I serve this country faithfully. Tapos, pagkatapos na yung ganito mangyari sa akin, Masakit talaga. Masakit talaga on the part of Bato. You serve this country. Binuhos mo ang buhay mo. Ika nga, buhis buhay ang ginawa mo sa bayang ito. Pero in return, yan po ang maano ninyo. Ulihin ka lang ng dayuhan, hahayaan ka lang ng gobyerno na makaganyan. What kind of government is this? so if it is the faith given by God, I'm going to accept it. Sa sinod ang nasusunod ko eh. So ano- Pabayaan natin kay Lord ng lahat eh. Anong But you will not reaction nyo? surrender. Ha? Hindi po kayo isusurrender. Kasi absent. I only recognize Philippine courts, not the foreign courts. Ayaw niyo So, maulit kung yung maglabas- kay former President Duterte. Ayaw niyo maulit. Sana naman. Not for President Duterte, not for me, but for Actually, pareha lang sila ni Tatay Digong eh. Si Tatay Digong, grabe yung ginawa ni Tatay Digong sa bayang ito. Pero nakakulong ngayon doon. Grabe. every Filipino na dapat ang kanyang kapakanan ay pangalagaan ng ating gobyerno. So kung maglabas ang local court, sir, ng warrant against you, susunod kayo? Andyan na yan eh. Kung andyan yung decision ng department, we will cross the bridge when we get there. Ha? Sir, you have an appeal to the President? Ha? Nag-appeal kayo sa President? Yes. Lahat ng interview ko, nag-appeal ko sa kanya, Mr. President, sir, alam ko wala kang personal na galit sa akin. Alam ko yan. Wala kang personal na galit sa akin. Kung sana naman, bilang ama ng ating bansa, alagaan mo yung mga anak. Kami, yung mga anak. Alagaan mo lahat ng Pilipino. Sana, the role of the government is to take care of its people. Sana alagaan mo ka rin. Huwag mo kami ibigay doon sa mga dayuhan. Dapat ko sa kanya. As I've said, hindi lang para sa akin, kundi sa lahat ng Pilipino. Huwag niyo po ipagkanulo ang inyong kapwa Pilipino sa mga banyaga. At alam mo, sir, kung anong paghirap ko sa serbisyo. Ginawa ko lahat para sa bayan, hindi yung pang sarili ko. Hindi yung para sa sarili kong kapakanan. Hindi ako nagpayaman sa serbisyo. Nagtrabaho, ng gusto, faithfully. Sir, ano masasabi? Kaya ito appeal ko dito. Ano po? Sa kanya. Hindi lang para sa akin. Kundi, para na rin sa lahat ng mga Pilipino na malagay sa ganitong sitwasyon. Hindi natin alam. Pagdating ng araw, ikaw rin, Mr. President, haharap sa ganitong sitwasyon. Ikaw rin, Mr. President, ang magkaproblema na ganito. Mamalaman mo. You will feel. Basta, yan lang masasabi ko. Gulong ang, bilog ang mundo, Mr. President. By the time papasok yung 2028, good luck talaga sa'yo, Bongbong Marcos.
you will feel what I feel right now. Bakit kayo naiiyak, sir? Ha? Bakit po kayo naiiyak? Tao lang ako. Hindi ako robot. Hindi ako makina. Tao lang ako. How's your My family? appeal is sincere to the President. How's your family? And what do you feel, sir? Sabi mo kanina, kung nararamdaman lang ng Pangulo ang nararamdaman mo, how would you describe how you feel, sir? Very low. The lowest point of my life. Ikaw ba naman? Nagkapa ako ng gusto mo, I have said, yung aking servisyo talaga. Yung ideals ng PMA, courage, integrity, and loyalty, isinisabuhay ko yan. Lahat ginawa ko. Tapos, ngayon, ganito mangyari sa akin. Sir, Yun na. ano pong gusto niyong gawin ng Pangulo sa akin, sir, at this point in time? Isa na, huwag niya akong ipadala sa dahil. Yun lang naman. Kahit sa court dito sa Pilipinas, pareho tayong Pilipino, Mr. President. Pareho tayong Pilipino, kung pwede lang. Kung meron akong pananagutan, panagutan ko dito sa ating local court. Huwag doon sa Banyaga. Huwag doon. Ang appeal ko sa kanya. Natatakot ba kayo, sir? Na baka bigla kayong dalhin, damputin? Tao lang naman tayo. Hindi naman tayo, despite sa aking mga pinagdaanan, the more I am humanized sa lahat ng trials, lahat ng hardship na aking dinaanan, the more na na-humanize ako. So, sir, anong comment nyo doon sa mga EJK na kinoconnect sa inyo? Allegedly, kayo ang behind. Sir, sabi sa warrant po kasi may reasonable grounds daw to believe that you're involved in DDS and That's their point. That's their point. May point naman din tayo. Ikaw ba, do you think may napatay akong tao sa EJK? Ha? Do you think meron ako inutusan na patayin mo yan? Ha? This is all about politics. Ha? Politics ito. Yung Trillanes na galit sa mga Duterte, yung mga makakaliwa, na galit sa pagtira ni Duterte sa mga komunista. At yung sakim na Martin Romualdez na gusto maging presidente ng Pilipinas, sila ang nag-coordinate itong lahat para pabagsakin ang mga Duterte. Senator Martin, this is all about politics. Yeah. Kasi kung hindi ito politics, bakit hindi ako kasuhan dito sa local courts? Ha? They want us to banish from the Philippine soil. Yan ang gusto nila, kaya doon sila nag-file. Dito, kung gusto niyo accountability, filean mo ako dito. Ang kaso sa Pilipinas. Ano yan mga Philippine courts na rin? Pero isang murder, walang pinail sa akin. Kasi alam nila, wala akong pinatay na tao. At wala akong inutusan na patayin ninyo yan. Alam nila yan. Eh, yung mga taga-ICC na naniniwala sa kanilang mga fabrication. Sir, Everything is fabricated. So, ano lang ang naging role mo, sir? Ano lang ang naging role mo? Ang role ko is para mag-lead sa war on drugs. Ha? And it doesn't mean pag war on drugs ay patayin lahat ng tao. Ha? Of course, kung buhay ng mga pulis ay nasa bingit ng kamatayan, ay dapat lipisan na sarili nila. At wala akong pang-abuso na hinahayaan. Kung meron na, pinapibistigahan natin. Sir, subpoena po kasi yung i-improve. So, Kailangan naging role mo. pupunta po ba kayo? I think before po yun. Titingnan natin with the current situation, marami namang abogado natin na hindi ipadala. Titingnan natin. Sir, if ever maging local complaint yung naharapin niyo po yun, yung sa CIDG, sir. Kasi it's a possible complaint daw. Sinasabi ko nga sa iyo, lahat ng basta sa local lang, harapin natin yan. You can just imagine kung inibisigahan nila yung Si Bato, wala namang problema siya sa kanyang accountability. Basta dito lang sa Pilipinas. Pero kung doon sa mga dayuhan, insulto yan sa atin. Kaya ko parang city director ako ng Davao, how many years ago na yun? Grabe naman pagkakalkal yan kung pinakalkal nila kung yung mga nangyayari doon sa Davao. Dapat noon pa.
pinasuhan na nila ako. Bakit kayo ngayon pa sila nagkakalkal ng mga ganun? Sir, what urged you to come back po, to go back to the Senate po? May mga nagsasabi baka dahil sa impeachment, sa change in leadership? Hindi ako sinungaling, kasama na yan lahat. Impeachment, yung change of leadership, yung question niyo palagi yung sweldo ko. Nahiya na ako talaga ako. Hiyang-hiya na ako. Dahil nga, wala po yan sa bokabularyo ko na makinabang sa pera ng gobyerno o kanino mang pera na iniisahan ko na hindi hindi ko binibigyan ng paukulang serbisyo. Nahiya ako. Kaya lumabas na rin ako. Pero Senator Bato, hindi mo man yan kasalanan na hindi ka nakapasok for how many months dahil alam naman po natin na yan, sabi-sabi na arestuhin ka ng ICC, hindi ka talaga nagkakamali. Nung pumasok ka na ngayon dyan, diba, nakaabang na yung NBI? So, wala kang dapat ikaw worry sa taong bayan kasi naiintindihan ka ng taong bayan, Senator Bato. Kahit nag-question yan, alam naman yung rason bakit ako umiiwas o pumunta dito dahil nag-trip. Hanggang na. Nangyari na nga kahapon. So kung kayo ako, ano kayo? Sabihin na lang ninyo ako na magsamantala, basta huwag lang nyo sabihin na tanga. Tanga man ito si Bato. Alam na niya na may warrant na huli siya. Tapos, yun. Sir, how do you... The past 6 months, hindi ko natanggap ang sweldo ko. Yung aking secretary, kinukuha yung sweldo. Kinukuha doon. Paano ko makuha wala ko dito? Kinukuha niya pero yung later months na, hindi na niya kinukuha dahil nahiya na, hindi na kinukuha. Tapos, So, intact pa rin, sir, yung one? intact pa ako naka-sobre pa daw. Naka-sobre pa. Yung nakuha. Yung hindi nagastos. Kasi may nagastos pa doon na yung ginamit sa mga relief operations para desisyonan na rin nila na pwede magamit ito dahil wala mang hindi man ginagamit yung boss natin. Sir, So, confident now that anytime no arrest will Imagine that one, ha? Grabe ang sakripisyo nila, no? Nagtatrabaho sila dyan pero yung sweldo nila binibigay lang nila sa mga kanilang programa, mga events, relief operations. or apprehensive kayo na anytime may pwedeng tumangkot na ako sa inyo that despite na sa napag-usapan? Well, meron mang word coming from Atty. Matibag na respetuhin nila yung institusyon ng Senado after sa usapan na ni-speak ako. At saka, knowing him, abogado yan eh. At saka, kasama ko yan dahil sa PDP. Sana sundin niya yung legal processes. Iabil ko naman lahat ng legal remedies na available. Sir? Ano ang rason nila para hindi nila ito gawin kay General? I am no special than the President. Sir, how will you respond to this? As I've said, we will present ourselves doon sa kanila. Ikaw po. Pwede abogado ko. Sen, paano nyo po dinidil ito with your family na alam natin mahirap yung situation? Paano yung setup po ninyo? Hirap talaga. But we have to deal with it. Yan, mas masakit yan sa mga pamilya ni Senator Bato, sa mga anak niya. 'Di ba? Anong mararamdaman ng asawa niya, yung kanyang mga anak? Yung aming tatay, yung aking asawa, nagserbisyo ng tapat sa bansang ito, tapos ganyan lang ang mangyayari sa kanya? Grabe. Wala ka akong ibang mabiblame dito, si Bangag ang walang ginagawa dito. Bangag talaga, bangag ka talaga. How are they? Kumusta po sila? Ay, malungkot. At alam mo na. Natatakot din sila, sir, for you? Huwag talaga. Natatakot din sila.
Sir, kahapon ba, na-surprise ka rin kung bakit may mga taga-NBI dito? O may info ka na? Wala, nagulat ako. Akala ko mga driver lang yung nakatambay dyan sa baba. Mga driver na yun pala, inaris na pala nila ni SP Soto. So what really happened? There was really an attempt na kunin kayo tapos pusasan? Ganun ba yun? Oo, ganun talaga. Sir, NBI kami. Hinawakan ako gano'n. So, nagpupumiglas ako. Takbo sila. Yung sugat Direct kung saan na. na-sustain yun, sir? Siguro doon sa pagkadapa ko, na natukod itong kamay ko, doon sa railing, sa sahig ba yun? O sa railing, sa yung katumba ko. So may posa silang dala talaga? Hindi ko nakita. Pero... Or nahawakan ka pala, sir? Nahawakan ka. Nagpupumiglas ako. Pumiglas ka lang? Walang pinakita. sir? Walang pinakitang something, Wala. nawalan. Basta hinarang na ako. Ayaw ko pakitin dahil mabubutuhan na dito eh. Mabubutuhan na sa change of leadership. Ayaw nila na siguro makabuto ako kaya pinigilan ako sa baba. Sir, sabi ng ICC, since November, may warrant ka na talaga. So, Akala lang niya siguro na mga drivers ng mga vans na nagtatambay doon. Yun pala NBI na. Aware ka? may natanggap ka ng info nung kaya hindi ka lumabas. Pinagbabasihan ko lang yung mga pronouncement na Malacanang na meron daw yung sabi ni DOJ Secretary na Ombudsman Boying Remulla na meron daw waran. So, salamat ako sa iyo, sir. Salamat at nabigyan mo ko ng advance info na meron akong waran. Thank you. At naka-enjoy ako na 6 months by my lansam at nakapag Bible study ako ng gusto for 6 months. But sir, how long will you do this? Like, hanggang kailan? Kailan po ito? What if, diba, though we understand you're still hoping for the TRO from the Supreme Court, pero worst case scenario, I have no plans. Bakit ka lang ang plans? Bahala na si Lord. God's plan is superior to everyone's plan. In the meantime, ang plano niyo po talaga mag-stay muna dito sa Senate. Oo. Ilang ka lang alam kung gano'n katagal. Indefinitely, sir. Indefinite pa. Hindi ko alam. Basta I just hope po sa Supreme Court na sana panindigan nila yung ating soberanya. Sana. How do you Hindi lang para sa atin, kundi para sa lahat ng Pilipino. But sir, coming here, did you expect na may mga NBI dito or wala kayong Wala na pa merong idea. pwedeng alis? Wala akong idea. Sir, how will you react sa sinasabi nilang ginagawa ang Senado na parang alam mo yung pinagtataguan o parang sanctuary? It was mentioned actually by Attorney Soriano earlier na parang ginagawa lang po para at least protect ng mga arresto yung tulad na meron talagang mga warrant. How will you react Alam to mo that? kung isang barangay doon sa Cotabato, kaya sa Maguindanao, isang barangay ay willing na protektahan ako na hindi lang ako i-give up. How much more ang Senado na institusyon na nagpasa ng So, ayan let's hope for the best for Senator Bato de la Rosa, no? Sana, ewan ko lang ano ang aksyon ng Pangulo ng Pilipinas dito sa sitwasyon ni Senator Bato. Okay? Basta, yun lang masabi ko. Grabe ang sakripisyo niyang tao na yan, na si Senator Bato. Sana naman isipin niya ng bansang ito. Okay? So, paki-like, paki-share itong video natin guys para marami po ang makakita. At sa mga mga nanonood ngayon na mag-comment kayo, mag-react kayo, ano ang opinion nyo patungkol po dito sa nangyayari ngayon. At babasahin natin yan sa comment section. Paki-like, paki-share, subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe para libre lang ang mag-subscribe, walang bayad, updated kayo, no? Marami tayong mga ibabalita dito ng mga maiinit, no? Para ma-notify yung mga cellphone ninyo. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines.